Genrix Motor Parts sa lahat ng trip mo. Genrix Motor Parts. Genrix Motor Parts. Genrix Motor Parts. Parts, 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 oh! Sa Tarlac City, may shop na malupit. Genrix Motor Parts, upgrade na swak sa trip. From racing parts hanggang touring setup, pulido ang gawa, di ka talaga madismaya. Promise to, Brad. Tawag ko sa mga subscriber, kapulido sila. Sa YouTube after service, pulidong gawa ang bida. Tignan mo ang tutorial sa Masarinas Genrix TV. Yan ang Masarinas ang panglalan, tunay na pro, di mapapawi. Last time meron makinang naging manananggal na biyak dito. So nakabili siya ng shell niya. So nung baluktot yung rad na naman. Ito yung binlag ko na baluktot yung rad Ewan ko saan niya nabili tong shell. Tapos ni-reset natin. Di nga daw sumabog yung makina. Nabalian naman daw siya. So yun, nagpapa-reset na siya. Magpapa-63 siya. Yan, walang susuko mga kapulido. So nabiyak siya, bumili siya ng shell. Pagtingin namin baluktot din naman tong rad na dala niya baluktot din naman yung dati niya yung sayaw na connecting rod na nabili natin. So mukhang umiyak yung may-ari nito at kinatay na lang na yung motor niya. So yung case ko ngayon is nung wala na lahat ng bolt, ayaw pa rin bumukas. Yung pala, yung center stand ay nag-stack up. So dito sa Genrix, di namin kayang tanggalin yan na hindi binibiyak. So overall talaga sa amin kapag gagawin ko is sisirahin ko na yung center stand. Tapos bibiyakin, gagrinderin dito sa gitna. Tapos pagka nakabiyak na yan, ipe-press namin. Napakatigas niyan, madalas mangyari. Press talagang solid. Pag pumuputok talaga yung pang-press. So yun, bumukas na. Pero ito bumulaga sa akin pagkabukas. Malamang sa malamang, umiyak na yung may-ari na ito at pinakatay na lang. Taran, puno ng basura. Grabe. Kaya pala, malamang kinatay na lang niya to. Dahil umiiyak na siya. Grabe naman yan. So pagkaganto mga senaryo, mga sabog-sabog, dalawa lang yan. Tatlo bale. Either mechanic error or pyesa na bumigay. Halimbawa, valve spring. Bumitaw yun. Kadalasan valve spring lang naman ang issue kapag or conrad naputulan. Ang worst minsan is siga yung owner. Hindi nagsi-change oil, ganun. May nararamdaman na wala pa rin maintenance. So, napakasakit! Hindi ko alam, Tagapangasin yata. Ito yung binlag natin nun, nasayaw yung connecting rod. Tapos binlag din ni Ka-Immortal. Tapos, yun nga, hindi nga doon sumabog yung karga. Nabalian naman siya. Malamang na siya. Kung napanood yung live namin last week. So, may dala siyang shell. Pagtingin ko, baluktot nga. So, ayan, balik tayo din sa topic. After namin maputol yan, i-compress ko yan. May pampress tayo doon. Ayun. May press machine tayo na portable. DIY na ginawa ko lang. So, i-compress ko to dito. Kasi hindi ko pwedeng batakin yan. May mga nakita na ako. Malamang sa malamang ang nangyari. Binatak-batak yan. Natokpol ito. Pag natokpol yan, palit share ka rin. So, yun mga kabulido. Pag dito sa amin, overall talaga. Iyakin natin yan kung gusto mo may restore. So, free naman na sa akin to. Halimbawa, nagpa-setup siya. Nagpa-overall siya. Halimbawa, magpapaset siya 63. I-bore out ko rin to So, bukod sa kahapon, ito na naman. May isa na naman. I-ready ko na para dun sa makina niya. So, pag free naman sa akin to, halimbawa magpapa-63 siya, overall na rin naman yun, bibiyakin ko na to, kasama na yan, libre na yan. Pwera lang, kung magpapagawa ka, napapatanggal mo lang yung center stand. So, iba na yan. So, free lang to, sama na sa trabaho.
Pe-press ko yan. So yun ang ating may paglilingkod. Grabe ang basurang nangyari. So gulat ako pag open ko kanina, ganito pala itsura. Dami niyang ipong kayamanan, no? Mga pilak. Gintong pilak na mumulaklak. Piston na grabe ang durog, grabe. Dinaig pa yung naging 2 piston na ginawang dinala dito, ah. Ito naging 20 yung piston. Eh, hindi lang 320cc to. Sisi. Alright, salamat sa pagsubaybay sa Mascara News Jerex TV. Peace out. Hanggang sa muli natin pagkikita. Patuloy tayo mag-vlog. Paalam. Alright, what's up mga kapulito? Genrix Motor Parts. Kama tayo ang ating bagong bilang Ford Fiesta. Just sana pangilan natin ang trailer ng Enduro eh. So, mas pogi ito eh. Pangilan ng trailer. Pogi. Sana all pogi. Hindi, joke. So dito tayo ngayon sa kakarating ko sa shop. Yung ating schedule ay hindi natuloy kasi na-aksidente siya. I'm so sorry, Sir Vin. So ayan, alright daw sabi nito. Alright. Ang nakuha natin bagong helper. So ang gagawin namin itong isang naka-schedule. At least okay din, makakapahinga. Yung gawa natin noon na yung binlog ko na bigla na lang nang iwan ang makina sa bahay. Tapos pagtingin ko baluktot yung Conrad. So ito na yung binorout ko kagabi. So let's go, simulan natin. Ako po dito, Genrix Motor Parts. Bali, ito na po yung biglang iwan na makina dun sa bahay. Hindi ko malaman kung kanino. Basta tumawag na lang, ginawan pa ng vlog ni Kay Immortal. So ito yung sumasayaw na Conrad. So ito yon, yung baloktot ang rad nun. So sabi niya hindi nga sumabog ang makina. Ang problema, naputulan naman siya. Mas nakakatakot mangyari ito mga kabulido. So ewan kung ano nangyari, pero okay naman siya nung dumating siya dito eh. So yan. Bali ang magiging upgrade na naman niya, hindi siya sumusuko, upgrade pa daw. So, may kitsan daw nakarga na natin to. Magre-reset, magpapalit ng shell. Tapos, ayan, binorout ko na kagabi. Ito yun, pinapress na nila yung sinasabi ko, ayan o, yung center stand. Napakahirap niyan, napakatigas. Pag tumalsik pa sa'yo yung bakal, sigurado mabubungin ngipin mo. Kaya inaarangan namin ng basahan yan. So, binorout ko yan kagabi. Kasi papasok ang 63. Yan o. Ito pa. So, dahil medyo hindi siguro kami mabibisi ngayon, maharapan ko tong iniwan, palalagyan ng oil cooler. Oil cooler line. Tapos pati dito, ito dalawa. Tapos, maharapan ko ang aking mags. Yun na, mags ko. Yun, pumuputok ko. Aking Novo Mags. I-repaint natin ang candy red. Papasabunin ko muna kayo na mamaya. Yeah. Lamig ng aircon. Yan, pasabunin ko muna mamaya dahil niliha ko na yung mga dents. Pwede na yan. Ansel gamit natin. Tapos bumili ako ng spray gun. Para hindi na bygone yung pump ang gamit. Yun. Alright, so abangan lang natin yun. Pumuputok, grabe. Apakatigas niyan, center. So wag na pupukpukin. Ha? Iniwan yung piston eh. Oo.
Grabe. Ha? Oh. Siya. Matindi. Ayun. So, ayan po yan. Napaka-solid niyan. Kaya huwag niyong pukpukin yan. Siguradong basag ang shell. Awit gar kang mangyayari lalo. So, update dito sa ating Quezon City. Tanggal yun lahat ng tambutso. Ayun. Tanggal, sir. So, on process, malapit na to. Pwede natin ship back sa Quezon City. Ay. Ano pa? So, ayan. Baklasin na natin to. Atid ko muna si mama. Papagawasin ng salamin. I-update mga kapalito. So, nabuksan na. At may tambay tayo ngayon ng mga magagaling na tropa. Ayan o. Ang kasama natin nagbi-BMX. So, ayan. Yung head, ayos pa naman. Awan sabog. Buhay ka pa ba? O, di ba? Walang sabog. So, ito yung dati na nabiyak. Ayan. Awit gar. So, yung signal na binuo natin noon, okay pa naman. Hindi pa naman nag-jingle bell. Pwede pa natin gamitan. Mag-upgrade siya ng 63. Nga lang itong cam natin dati, after a yan, nagkayod na siya. I don't know, my friend. May mga times talaga nagkakaganyan. Nagkakaproblema. Oh, bearing, okay pa ba? Okay, okay pa naman. So, kakarating ko lang ulit dahil pinayos ko sa sasakyan yung suspension link. Alog na yung bearing, palitan mo na to. Napakatindi ni sir. Umabot siya ng ganito kalalim na pudpod. Ibig sabihin nito malamang, nung naputol yung makina niya, na-control pa niya ng mahabang oras na tumatakbo yung motor. Hindi siya agad tumaob. Kasi kung tumaob agad siya, hindi siya mapupudpud ng ganito kalala. Ibig sabihin, mahaba yung naging grind niya. Galing, hindi siya natumba. Ha? Alya, may balugsi yan eh. Makatali kang kable yan, ang pang shock. So hindi yan iiwalay. Gumarayod lang siya kasi yung preno, kable, at saka yung shock, nakakonect pa rin dyan eh. Malamang sa malamang, ang galing niya, hindi siya tumawag kagad. So yun, magsi-63 lang siya, may dala siyang bore. Dati kasi 61 yan eh. Ang bore na dala niya ay 63, ito, AEK. Ito yung binorout ko kagabi. So, magko-compression setting lang kami. Tapos, papalit kami ng cam. Same, ano pa rin, GenX 7.6. Tapos yun, pandala natin mamaya mga kapalido. Yung gearing, baklasin mo na to. Ayan. Gearing, ililipat natin doon. I-update tayo mga kapalido. So, dun sa dati niyang shells, wala naman siyang side play. Dito sa bagong ikakabit na shell, ay may side play. So, syempre, di-discarte natin yan. Oil ring ng 59, ganito discarte. Pag yung oil ring ng piston ng 59 is 0.3 ang kapal. Pag 0.3 ang nilagay ko, kasi ang alog niya around 0.2 lang. So, kailangan lang natin ng 0.2. So, gagrinderin mo lang naman siya. Para mawala yung side play. Kasi kung sobrang kapal naman nilalagay mo, makukompress ang kanyang bearing, eh, hindi ikot ng maayos ang segunyal. So, ilagay mo na yan, man. Then, ginrain ko lang yung ano. Tapos, check natin mamaya kung may okay na yung side play. So, ito yung bearing. Yung transmission bearing niya, yung sa may primary is wasak na. So, para malaman kung wasak, may makikita kang durog-durog tulad nun. Ayan o. Ayan o. Yung sa loob, daanan ng bulitas, durog. Tapos putol pa pala tong housing. Ayan o. Pwede rin. 63 siguro yan. 63 nga pala. So okay, ito sa kabila niya ilalagay. So ang size nito ay 6203 para sa primary gear. Alright.
Alright, so papalit siya ng bearing din sa ano. Okay na? Wala nang alog? So para man-notice mo kung okay ba ang yung spacer. Pa-video, Master Harold. Para malaman mo kung okay na yung bearing, kailangan iikpitan mo siya eh. Dapat wala siyang alog. And kung sobrang kapal naman, aalog siya pa side. Gaganyan, gigewang. Pag masyadong makapal yung spacer na nailagay mo, aalog siya, gigewang siyang ganon, ang shell. So pag inikpitan mo yun, may ipit ang signal. So far ito eh, okay naman. Wala siyang gewang kasi makikita mo may space yan pag sobrang kapal ng spacer. Tapos, at the same time, wala siyang side brake. Okay? Shoutout nga pala sa lapit natin. Hindi pala sila dayo. Lapit sila. Minala ko. Group ng Tarlac. BMX. Yan. Mga dating kasama natin. Bibili lang sila ng adjustable timing gear. Tapos, papaprofile ang kanilang piston. Sa, kasi tumutukod yan. So, hindi ko malaman to. Susukatan ko na lang mamaya kung bakit ganire. Nasabi dito, intake. Tapos, bakit malaki? Exhaust, maliit. Kaso, ayan ang intake sa taas. Pag binaligtad mo lang, may makikita kang arrow naman doon. I don't know, my friend. So, sukatan na lang natin para accurate. Papakita ko sa inyo. So, alright. Nagsukat na ako dito. Tama yung packet. Tama yung in dito. So, iskam itong arrow dyan. Minsan kasi yung arrow talaga yung sinusundan dyan eh. Hindi yung packet. Madalas may mga nangyayari, mali yung packet, yung arrow ang tama. So sa case na itong piston na to is yung arrow ang mali, yung arrow na yan. Exhaust kasi kapag kaganyan eh. So nagsukat ako dito, paano mo malalaman kung ano ba talaga ang intake at exhaust is sa pamamagitan ng pagsusukat din eh. Sukatin mo dito, tapos sukatin mo dito. Kung sino yung mas maluwag, ayan. Madali lang naman eh. I-steady mo lang yung caliper. Tapos i-steady mo dyan. Ayan, umaalog dito. So, ibig sabihin, mas malaki ang clearance dito. Pagka mas malaki ang clearance, yun ang exhaust. So, exhaust to. Mali, ito. So, tama ang packet. Tama ang indication na intake. Right, so profiling ko lang to para makalis na itong mga to. Ay, sheesh! Nakalimutan ko, naka-video pala tayo. So, in-start ko na kanina. 63.2. Bali, walang ibang binago, kundi ano lang. Bore lang, tas all sets. Yun na. Sorry mga kapolito. Nakalimutan ko, may video pala kami. So, na-busy na masyado. At na, okay naman na. Tinemporary ko lang yung pipe para may start lang. Yung pulley, wala rin naman kasi pinadala si Sir eh. So, tinemporary ko lang ilako yung Bendix para mapastart. So, okay naman, tahimik mga kapulido. Salamat sa panonood nyo mga kapulido. Pagod na ako at uwi na kami. Punta sa'yo na bukas. Sa INC. Dapat sa panonood. Ito ko ng vlog. Cancel paint sa Magnesia. Sa Panobo. Paalam sa'yo.